Kasunod nga po mga idol ng pagkatalong muli ng Minnesota Timberwolves sa Game 4, malinaw kailangan talaga ng kanilang team na gumawa ng isang malaking adjustment sa rotation sa Game 5. Kahit man tabla ang serye sa 2-2, medyo hindi na naman maganda ang kalagayan ngayon ng Timberwolves gayong nakuha nga po muli ng Nuggets ang home court advantage at ang nag-iisang paraan upang makabawi sila ay kung gagawa sila ng isang magandang adjustment na pipigil sa unstoppable offense ng Denver, especially ni Nikola Jokic. Yes mga idol, nagmumukha nga ngayon na hindi talaga kaya ni Rudy Gobert na pahintuin o pabagalin man lang si Jokic, kaya suggestion nga po ng dating NBA superstar na si Charles Barkley, dapat nga pong makapagdesisyon na ang Minnesota na paglaruin muna ng off the bench si Rudy Gobert at ipalit sa kanya ang 6th man na si Naz Reid. Napatunayan rin naman ito na kaya niyang pahintuin si Nikola sa Game 1 at Game 2, kaya maaari nga niya itong maulit sa Game 5. At ang maganda pa dyan, maliban sa depensa, malaki rin naman ang maiaambag nito lalo sa opensa sa pagtatala niya kapag nakuha agad nito ang kanyang rhythm. Samantala, malinaw hindi sapat ang kasalukuyang lineup ngayon ng Golden State Warriors para maging competitive sila sa West Conference. Kaya kailangan nga po ng kanilang team ng isang bagong superstar na legit na tutulong kay Stephen Curry. Ayon nga po mga idol sa ibinalita ni Shams Charania ng The Athletic, may ilan rin naman nga pong malaking pangalan na target kunin ng Warriors sa free agency, kagaya na lamang ni Zach LaVine at DeMar DeRozan ng Chicago Bulls, Kevin Durant ng Phoenix Suns at maging si Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans. Meron rin naman ngang sapat na trade assets ngayon ng Warriors para i-offer, katulad na lamang ni Jonathan Kuminga na siguradong hindi tatanggihan ng mga team sa isang trade. Pero sa apat nga pong ito, si Brandon Ingram ang pinakamalapit na superstar na maaari nilang masungkit sa isang trade, gayong balak nga talaga itong i-trade ng Pelicans. Kaya malaki ang tsansa ng Warriors na makuha ang kanyang serbisyo sa pag-average nito ng 20 points per game na merong 49% shooting. Sa kabilang banda, ibinulgar na rin naman nga po ng isang NBA insider noong nakarang araw, medyo hindi na nga nagkakaintindihan ng Clippers at ang kampo ni Paul George since ayaw nga nila itong bigyan ng max contract. Nasa minimum nga ang kayang ibigay sa kanya ngayon ng Clippers, which is ayaw rin naman tanggapin ni Paul George. Kaya wala nga pong ibang choice si Paul George kundi umalis sa Clippers sa pamamagitan ng pagtanggi nito sa kanyang natitirang player option upang maging isang ganap na free agent, kung saan pwede nga po siyang lumipat at pumirma ng kontrata sa ibang team na interesado sa kanya. Ngunit kung hindi naman nga yan mangyayari, pwede rin naman nga siyang mag-request ng sign and trade deal sa Clippers. Sa ganyang paraan, kailanganin nga po ng Lakers na bumuo ng isang trade package na kailangan nilang isakripisyo at ipang-o-offer sa Clippers. At ayon nga sa inilabas na trade proposal mismo ng Bleacher Report, maaari nga pong ilagay dito ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura, D'Angelo Russell sa pamamagitan ng sign and trade at isang future first round pick kasama ang 2 second round pick para makuha si Paul George. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa nasabing all-in trade proposal na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan. So that's it mga idol, ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.